Usaping sexual sa pagkatao. Sa kabata ay sobra ang pagkasensitibo. Sa kabila ng kahalagahan ng pag-unawa sa sexual self, nananatiling sensitibo ang usaping ito para sa marami. Dahil dito, madalas na hindi natuturo sa murang edad ang mga mahalagang konsepto na may kinalaman dito. Sa isang tahimik na umaga, pumasok si Teacher Jane sa Quezon City Elementary School. Siya ay isang grade 2 teacher na may dedikasyon sa kanyang mga estudyante. Sa kanyang klase, tinuturuan niya ang mga bata ng iba't ibang aralin mula sa pagbasa at pagsulat hanggang sa mga simpleng konsepto ng matematika. Ngunit hindi lang dito natatapos ang kanyang araw. Habang nag-a-activity ang mga bata, napansin ni Teacher Jane na may ilan sa kanila ang nagsisilipan ng kanilang mga pribadong bahagi. Agad niyang nilapitan naman ang mga bata. So, anong ginagawa niyo habang nagkaklase si ma'am? Wala po. Nakikinig po ako nun, biglang may tinuturo si Alex eh, may binuksan sa short niya. Wala akong binuksan. Ewan ko po, ba't niya po ginagawa yun? Yung maliit po ng ano, ewan ko po, kick yan po ata nakita ko dun. Si Alex! Si Alex talaga yun. Uulitin niya pa ba yan? Sa susunod ba gagawin niya yan sa public? Di na po. Di na po. Mga ganyang bagay dapat ginagawa sa private. Opo. Sa murang edad, nararapat na maging maalam na agad upang maiwasan ang kapahamakan na maaari magdulot ng mas malalang hindi magagandang bagay pa sa kabataan. Narito rin ang ating panayam kasama si Teacher Jane. Ano pong nangyari at bigla niyong nilapitan yung mga bata? Habang ako'y nagtuturo kanina, nakita ko mga estudyante ko sa likod na hindi sila nakikinig at na para bang ginagalaw nila ang kanilang mga pribadong parte. Ano pong ginawa niyo matapos yung mapansin niyo? I talk to them. I tell them privately that these things should happen in private. Those things may not appropriate for others to see. Hindi man na maunawaan for now kasi syempre bata sila, curious sila sa kanilang mga ginagawa. Pero dapat nilang malaman para na rin sa kanilang future self na hindi dapat ginagawa yun sa mga pang-publikong lugar, lalo na sa kanilang eskwelahan. Oo nga no, bata, pagiging curious nila, bakit nga po mahalaga na pag-usapan ng sexual self na ito? Sa karamihan ay sensitive na usapan na ito. Mahalaga po talaga yun, lalo na kapag alam ng mga bata ang kanilang sexual self. Mas magiging handa sila sa iba't ibang sitwasyon na mangyayari sa kanila in the future. And also, makaka-help yun sa kanila para maboost yung confidence nila in the future. Class, so our topic for today is understanding our bodies, emotions, and boundaries. As young adults in college, we are learning about independence, relationship, and self-awareness. Ma'am, are you talking about how we feel stressed or anxious before something big happens? For example, if you're anxious about an upcoming exam or you have a date, you might notice your heart is racing.
or you feel butterflies in your stomach. These are physical cues telling us how we're feeling. Ma'am! Yes? So, how does this connect to boundaries? I get how understanding emotions helps, but what about boundaries? As we all know, boundaries are about knowing and respecting what feels right or wrong for you, whether it's physically, emotionally, and mentally. In college, you're faced with a new social situations, with your roommates, parties, and relationships. Sometimes it's hard to say no when you don't want to hurt someone's feelings. So, how can we do that without feeling guilty? Something many people struggle with. But remember, boundaries are about protecting your own well-being. You shouldn't feel guilty for prioritizing yourself. A good way to approach it is by being polite but firm. You can say something like, I appreciate your invitation, but I'm not comfortable with that. It is important to understand that setting boundaries isn't about being rude. It's about self-respect and ensuring others respect your limits too. Ma'am, yes. But what if people don't respect your boundaries? What should you do then? I guess if someone continues to disrespect your boundaries after you've communicated with them, that's a red flag. In those cases, it's okay to distance yourself from that person. This makes sense. I think a lot of us don't realize how important boundaries are until we're in a tough situation, right? Exactly. By understanding our body's signals and being clear about your boundaries, you can make a healthier choices and build a stronger and more respectful relationship. Hindi man maituturing na may tanging seguridad ang pag-alam ng karamihan sa kabataan sa kanilang sariling kasarian. Bagkus paggabay at paggaruga ang kanilang tanging sandalan sa maayos na pag-unlad sa pansariling sexualidad. Ako nga po pala si Janine Bore. Ewan ko po, kick yan po ata nakita ko dun. Ako, speedball. Hindi ko na alam. Nasa totoo ba? Di ba? Nakiyak ng tingin ng tawa. So, oo nga no, pagiging bata, curiosity. Oo, ano ba? Go. Mahalaga po talaga yun. Lalo na kapag... Hi guys! Hindi ka kita. Sige, bibidyoan kita, umuwi ka. Bibidyo ka na mo. Inagalolo, eto po.